Napilitan lang pala talaga ang Lakers na bigyan si Reeves ng maximum contract ngayon na mahigit sa 185 million na papatak sa 46 million per year dahil nga lang sobrang taas ng interes na pinakita ng Piston Detroit kay Reeves at mukhang maaagaw pa sana yan Kaya napilitan ang Lakers na ibigay agad yung salary demand ni Reeves para hindi siya mawala. Galing mismo kay Shams na seryosong pinaghandaan talaga ng Piston na makuha si Reeves kung papasok siya sa free agency. May report pa ako na nabasa na handa yung mga to gumawa ng roster moves para magkaroon ng sapat na salary cap space para i-offer kay Reeves. Around 175 million yan mga pare ko. Mas malaki yan kumpara sa first offer ng Lakers na nasa 90 million lang. Unang offer kasi ng Lakers talaga 30 million per year lang. Pero dahil inaasahan nga talaga na magkakaroon ng bidding war kay Reeves pagpasok niyan sa free agency at sobrang dami talagang interesadong team Una dyan yung Piston. Kasi nga maraming teams ngayon yung humahabol sa isang elite shooting guard kaya mabilis yung desisyon ng Lakers na ibigay kay Reeves yung 46 million per year. Kaya yung final deal niya umabot sa 185 million. Ito rin yung pinakamalaking contract para sa isang undrafted player nga raw Kaya sa mga analyst, nagkakaroon pa rin ng discussion kung worth it ba yung max deal ngayon na nakakuha ni Reeves. Kahit sa playoffs, nagkaroon siya ng drop performance. Mas nauna pa nga yan makasecured ng max contract kumpara kay Lebron at dito kay Hachimura na naging consistent ang numbers at performance sa playoffs na nangyari. Ang lagay kasi ni Reeves, isa siya sa pinakamahalagang homegrown player sa Lakers Galing siya sa best career niya ngayong season. Pwede mo rin kasi sabihin nga raw na inabot lang talaga ng injury itong si Reeves kaya bumaba ang performance niya sa playoffs. Kaya lusot pa rin nga raw Sa regular, nag-a-average siya ng 23 points, 5 assists, 4.7 rebounds. Kaya kahit may drop-off, priority pa rin siya ng front office Isa pa, mahirap nga raw talaga ngayon na makahanap ng kapalit ni Reeves sa market o free agency na may sapat na production at team chemistry na kay Luka. Kaya mas better pa rin nga raw na bigyan siya ng maximum deal kaysa mawala lang ng walang return dahil unrestricted free agent siya. Yung naging galaw ng Lakers sa NBA draft, nakipag-swap sila ng pick sa Knicks para makuha itong si Cameron Carr at nakuha naman ng New York Knicks yung number 25 nila na may kasamang cash consideration. Kaya another shooting guard ulit yung nakuha nila na magiging additional sa roster dahil si Cameron Carr naglalaro na may magandang shooting, athleticism at two-way potential nun sa college career niya. Kaya ngayon, need pa ng development dahil masyadong araw kasing manipis yung katawan ng prospect na to para maging elite defender Pero yung wingspan niya, 7'2", parang Wembanyama yung haba ng kamay. Samantalang ang Knicks nakuha itong batang prospect na si Sergio Delaria galing Valencia Basketball Spain pero pinasa rin agad yan ng Knicks papunta dito sa Dallas Mavericks bilang part ng mas malaking series ng draft night trades. Sunod naman na sinugalan ng Lakers itong undrafted player na si Rovi Avila, 6'10" young center na hindi versatile pero mataas ang shooting percentage sa college career plus high IQ nga raw sa passing. May 12 points, 4.5 rebounds, 4 assists per game. Meron pang 41% sa 3-point line yan. Kaya may magandang shooting to bilang stretch big Pwede rin maging offensive playmaker sa front court. Parang Jokic yung style niya. Kaya nakikita yung dalawang player na to kailangan lang ng magandang development sa Lakers Pero yan din kasi mismo yung nakikitang problema dito sa Lakers Kilala sila na hindi gaano masyadong nagpo-focus sa mga young talent at prospect. Ilang season na rin talaga na nagsasayang yung mga yan ng mga young asset at draft capital nila para lang makakuha ng playoff ready na player para sa championship window Baka matulad nga lang rin daw kasi to sa mga player nila na nasayang lang yung mga young talent tulad nila Kinnick, Bronny James, Nick Smith at iba pa. Marami nang nasayang na prospect dito Kung babanggitin ko lahat baka di ako matapos. Sample na lang natin dyan etong si Max Christie na naging part ng package kay Luka na ngayon mas nagagamit pa yung potential sa Dallas. Sa lagay naman ngayon nitong si Davis sa Wizards, hanggang ngayon wala pa rin siyang malinaw na desisyon kung mag-i-stay siya o papasok sa market ngayong off-season. Nakuha ng Wizards si AJ Daibansa na first overall pick tapos na-secure pa nila itong si Trae Young gamit yung long-term extension contract na binigay.
Kung ganito yung build na gagawin ng Wizards, yung tanong ngayon dyan kung makukumbinsi nila itong si Davis na mag-stay Itong si Dabansa parang challenge pa nga si AD Sinabi niya na kung magiging healthy nga raw si Davis ng buong season, may chance sila maging contender. Kahit paulit-ulit kasi sinasabi ng Washington Wizards na hindi nila planong i-trade si Anthony Davis, base na rin yan mismo dito sa team president nilang si Michael Winger, ang dami pa ring rumors talaga na naglalabasan ngayon. Sa report, kasama pa rin kasi si Davis sa long-term plan nila. Naniniwala silang committed siya sa project ng Wizards. Gusto nilang pagsamahin si Davis kasi at Trae Young na pwedeng maging veteran leader habang dinidevelop nila yung mga batang core. Sa report naman na lumabas, sobrang interesado ngayon ang Portland na makuha siya. After na pumalya yung mga to na makuha si Giannis, si Davis yung second option nila. Interesado sa kanya ang Portland dahil gusto nilang i-connect yan dito kay Donovan Clingan. Nakapasok sila ng playoffs pero nalaglag. Yung team manager nila mismo yung naniniwala na kailangan lang mag-add ng isang superstar para sa championship contention. Kasama sila Donovan Clingan kaya hinahabol nila si Davis. Isa pa, sa buong karir niya dito sa Lakers kasi mas gusto ni Davis maglaro ng power forward kesa full-time center. Kaya nakikitang pwedeng maging interesado rin si Davis kung magkataon dito sa Portland, lalo championship window rin ang hinahabol ng mga to next season